5 ghosts caught on tape. Imaginary friend. Excited ang kapatid ng lalaki sa video na ipakita ang drawing na ginawa niya sa kanya. Isang innocent interaction lang between siblings. However, nang tignan niya ang idinrawing ng kapatid niya, unti-unting nawala ang mga ngiti sa mukha niya at ito ay napalitan ng takot at pagkabahala. Wait, what do you want to show me? My picture I drew. Your picture you drew. That's Daddy, that's Mummy, and that's me. And what's that? That's Steve. Ipinakita ng kapatid niya sa drawing ang miyembro ng kanyang pamilya at may dagdag pa dito. Ang kaibigan niya na si Steve. Ibang-iba ang pagkakaguhit ng kapatid niya dito kumpara sa kanila dahil ito ay may nakakatakot na mukha. Ito pa nga at ginawan ng ilang viewers ng AI replica si Steve. Ito ay may maitim na mga mata, nakakatakot na ngiti at very unusual ang itsura nito. Nang tanungin niya ang kapatid niya kung sino si Steve, ito ang sagot niya. Steve. Yeah, Steve. Who's Steve? My friend. Your imaginary friend. My best friend. Your best friend Steve. You've got a best friend that looks like this. It's my best friend Steve. Okay. I'm leaving the house. Ayon sa kapatid niya, si Steve ay best friend niya. Hindi nga siya makapaniwala sa narinig niya. Dahil dito pinuntahan niya ang kanyang ina para tanungin kung nakita na niya ang iginuhit na imaginary friend ng kapatid niya. Sa pagsagot ng kanyang ina sa tanong niya, dumoble pa ang takot na nararamdaman niya. Mama. Yeah? Have you seen that picture of the imaginary friend? Which one? What do you mean, which one? There's Margaret and there's Steve. There's another one. There's a Margaret as well. There's Margaret and there's Steve. There's two. Have you not met them yet? Ang tanong ng kanyang ina, which one, Margaret or Steve? Hindi lang pala iisa ang imaginary friend ng kapatid niya. Nang sumunod na araw, tinanong niya ang kapatid niya na hindi lang pala si Steve ang kaibigan niya. Agad namang sinabi ng kapatid niya na meron pang isa. Ipinakita niya ang ibang drawing niya at dito lalo pa siyang nabahala. Mama said you got 2 imaginary friends. No, I've got 2 best friends. You've got 2 best friends. Yeah, 2. Do you want me to show you in the picture? Who's that? That's Steve. Yeah. That's Margaret. And who's that? That's you. That's me. Yeah. No, but you spelt my name wrong. Yeah, but that's you. That's me. Yeah, with your mustache and your eyebrows. My eyebrows. Yeah. My eyebrows look like that. Yeah, your bushy eyebrows. Wait, so why have you drawn this for? Because Steve doesn't like you. Steve doesn't like me. Yeah, but Margaret likes you. Margaret likes me. Look, she's holding your hand. She's holding my hand. She's eating me. Are you sure Margaret likes me? Yeah, she's holding your hand. Do I need to be worried? No, No. no. Iginuhit siya ng kapatid niya at may ekes na mata at duguan. At kasama nga niya sa drawing ay si Steve at si Margaret. Lalong tumaas ang kaba niya nang sabihin ng kapatid niya na ayaw sa kanya ni Steve. Pero gusto siya ni Margaret. Sino ba ang hindi matatakot kapag ganito ang ipapakita sa'yo? Eto ba ay imahinasyon lang o eto ay mga madilim na elemento na nagpapakita sa kapatid niya? Kung ikaw, ano ang gagawin mo? Do his sister's imaginary friends really want to harm him? Ikaw na ang humusga. Listen, if anyone wants to nuke the house, if we've got any pyromaniacs, please message me. Staff Room. Si Maisog Girl ay isang female ghost hunter na pumupunta sa mga nakakatakot na lugar ng mag-isa. Hindi lang siya basta-basta nakikipag-communicate sa mga patay. Minsan pinoprovoke pa niya ang mga ito. One time, nagpunta siya sa abandonadong paaralan ng gabi. Dito ay may narinig siyang naglalakad malapit sa kanya. At bumigat na din ang pakiramdam niya. At pagkatapos nun, ito ang nangyari. Wait lang, may naglalakad guys. May naglalakad guys, malapit sa akin. Wait lang. May naglalakad, may naririnig ako. Oh my God, ang laki ng puno dito ah. May naglalakad akong nakaano.
Pinagpapawisan na ako. Balik na tayo, guys. Medyo nahihilo na ako. Alam mo, tang ina mo. Yung dibdib ko. Ay, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Uy, bakit? Gumagalaw ba yung pinto? Guys, gumagalaw ba yung pinto? Putang ina. Hindi ako makadaan. Pagbaling ng camera sa staff room, sa siwang ng pinto makikita mo ang parte ng mukha na nakasilip sa kanya. Nang matapatan nga ito ng flashlight ay bigla itong nagbago. Matangkad nga daw ang figurang nakita niya dahil halos nasa itaas na ito ng pinto. Sa gulat niya, napamura na lang siya. Bukod doon, bahagya din daw gumagalaw ang pinto pero unfortunately, hindi ito masyadong napansin sa video. Ayon sa kanya, matapos noon ay tuloy-tuloy pa din ang naririnig niyang naglalakad malapit sa kanya na lalo pang nagpakaba sa kanya. Ano sa tingin niyo? Totoo ba to o gawa-gawa lamang? Kung gusto mong panoorin ang iba pa niyang adventures, panoorin to sa kanyang TikTok account na Maisog Girl. Haunted Highway. Noong 1994, isang misteryo ang nangyari sa Highway 50 sa Amerika. Hanggang ngayon, hindi pa din maipaliwanag ang nangyari dito. June 6, 1994. Nagda-drive ang single mom na si Christine Skubish kasama ang 3 taong anak nito na si Nick along Highway 50 papuntang Nevada. Ngunit sa kahabaan ng daan na to, bigla na lang naglaho ang dalawa na parang bula. A couple days went by and the family called the sheriff's department to report her missing and felt something had gone wrong. And it was at that point that we began to start a missing persons investigation on both her and her son Nick. 5 araw nang nawawala ang mag-ina. Si Deborah Hoyt at ang kanyang asawa ay nagmamaneho din sa parehong ruta sa Highway 50. Madaling araw na yon nang may madaanan sila na naging dahilan ng pagkataranta nila. Sa gilid ng daan, nakita ni Deborah ang imahe ng isang babae na nakahandusay. I saw a naked lady laying on the side of the road. Her face was towards me. On her side, her knees were slightly bent, and she had one arm underneath her head and one arm on her head. Napatulala na lang ang mag-asawa sa nerbiyos. Hindi nila alam kung may nagbibiro lang ba sa kanila o hindi kaya ito ay patibong. Kung saan kapag hinintuan nila to ay may lalabas itong mga kasama para nakawan o kaya ay saktan sila. Nang medyo makalayo na ang dalawa, kuminto sila sa pinakamalapit na phone booth na nakita nila at tumawag na nga sila ng pulis para i-report ang nasaksihan nila. Matapos nga lang ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at pinuntahan ang lokasyon kung saan nakita ni Deborah ang katawan ng babae. Ngunit wala naman silang nakita. Sa pagsikat ng araw, malakas ang kutob ng isa sa mga officers na si Deputy Strasser na rumesponde sa tawag ni Deborah na maaaring ang nakita niya ay konektado sa pagkawala ng mag-ina. Kaya muli niyang binalikan ang lokasyon at dito nga may napansin siyang sapatos ng bata. I thought maybe it'd be worth taking another look in the daylight. Knowing working at night with spotlights and flashlights, it's difficult to see a broad area and I could use the sunlight to my advantage. As I was driving in the area, I saw a little black child's tennis shoe. Where I saw it, the road dropped off quite a steep embankment, and I couldn't see over the shoulder at that point. So I parked my patrol car and began walking back on the shoulder. Pagtingin niya sa ibaba ng bangin, nakita niya ang sira-sirang sasakyan at eto nga pala ay ang minamaneho ni Christine nung araw na nawala sila. Unfortunately, nang suriin niya ang kotse, dito niya napag-alaman na wala na palang buhay si Christine at himalang na buhay ang bata na andon lang sa loob ng 5 araw.
When I reached to check for his pulse, initially I thinking I'm going to find, he's deceased. I won't find any pulse. He'll have rigor mortis set in. When I touched him, it appeared to me that he took a breath. At that point, I realized that he'd been down there for about 5 days by himself, so it was kind of a scary thing. Napag-alaman ng mga pulis na 2:00 ng madaling araw ng June 6, nakatulog si Christine habang nagmamaneho, kaya nahulog ang sinasakyan nilang kotse sa bangin. However, nung gabi na yon nang mangyari ang aksidente, malubha ang sinapit na injuries nito, kaya agaran din itong nawalan ng hininga. Kung si Christine ay agad na namatay nung gabi na yon, then sino o ano kaya ang nakita ni Deborah sa gilid ng daan 5 araw matapos mangyari ang aksidente? Naniniwala sila na ito ay ang kaluluwa ng ina na gumawa ng paraan para masagip ang anak niya. The doctors down there that I spoke with said that when they received him, based on his condition, they estimated he probably had about an hour to an hour and a half left to live. Christine was seatbelted, fully clothed, probably killed on impact in that accident. So there was no way that was her physical body on the side of the road. I know I saw a naked woman on the side of the road up on the mountain, and I know it was Christine. Sa paglaki ni Nick, ni-recall niya ang gabi nang mangyari ang aksidente. Ito ang kanyang naging pahayag. I remember tumbling down the hill, just tree after tree after tree. We were just hitting them head on. I just remember waking up and being in the passenger seat next to my mother. I remember not knowing what to think, looking at my mom and just kind of thinking she was asleep. I didn't think anything more than that, at least not that I remember. I remember seeing lights, but I just remember that there was something there. There was something right next to the car the entire time, next to my mom. I have a very distinct and vivid picture of it in my head. I mean, it was just a light. It was a big light. And then through the back window of the car itself, I could also see the same thing next to the road. And it had a silhouette. There was no specific features, but I saw a lighted outline of a body. It was never something that scared me, and I didn't feel afraid when I saw it. Ano sa tingin nyo? Lahat nga kaya ito ay gawa ni Christine na kahit kaluluwa niya gagawa ng paraan para mailigtas ang anak niya? Kayo na ang bahalang humusga. Scream! Ang ina ng bata sa video ay concerned sa nangyayari sa kanyang anak. Ang sabi niya natatakot itong mag-isa sa kwarto at may mga pagkakataon na pupuntahan siya ng bata na takot na takot. Isang beses, tumatakbong pumunta ang bata sa kanya, teary-eyed and very, very terrified. She calms her down for almost 30 minutes. At matapos nun tinignan niya ang footage sa baby monitor nito at ito ang kanyang nakita. Makikita mo ang bata na patingin-tingin sa kwarto niya, as if she can sense something, and then out of nowhere, isang nakakapangilabot na sigaw ang bumalot sa kwarto. Makikita mo na lang ang pagkagulat sa mata ng bata. Matapos nga nang nakita niya ay pinost niya ang video sa social media para mabigyan ng liwanag ang nangyari. Ang sabi ng iba, ipabless ang bahay, ngunit ang sabi naman ng iba, ang kanyang baby monitor ay nahack at ito ang nananakot sa bata. Matapos nga ng post na yon ay wala nang naging update pa tungkol sa kanila. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? Meron nga bang espiritong gumagambala sa bata o gawa ito ng hacker na kahit bata tatakutin niya? Nasa iyo ang pagpapasya. Game Night! May dalawang magkakaibigan ay nagla-livestream at hindi nila alam may makukunan sila na talagang magpapabilis ng tibok ng puso nila. Ang dalawang bata na to madalas gumawa ng livestream sa gabi habang naglalaro sila ng video game. Nung gabi na yun, bukod sa paglalaro nila,
meron pa palang kakaibang mangyayari. Naglalaro sila sa sala nang may marinig silang ingay na nanggaling sa kusina. Sa una, hindi pa nila pinapansin ang ingay dahil akala nila ay isa lang to sa mga kasamahan nila sa bahay. Ngunit ilang sandali pa, mapapatigil na lang sila sa kanilang ginagawa. Oh, hijo da, paquete. Hacer la bola, mamá la bola. Dale. Fíjate si tenito por ahí. No cerrar. Ya, exacto, mira. Iba a cerrar un beso. Las 5. Las 5. Sa kusina, makikita mo na bumukas ng mag-isa ang pinto ng refrigerator nila. Ang akala ng dalawa ay gawa lang ito ng kasama nila sa bahay na nagising at kumuha ng makakain at nakalimutan itong isara ang pinto ng ref. Maya-maya pa, pinuntahan na nga ng isa sa kanila ang ref at sinara ang pinto nito. Ngunit pagbalik nito sa sala, bigla na lang gumalaw ang isang silya sa harapan nila. Parang hinatak ito ng kung anong puwersa na hindi nila nakikita. Nanigas na lang ang dalawa sa nasaksihan nila. They realized that what happened isn't normal and it's a supernatural thing. So, what do you think? Totoo kaya to? Katulad ng dati, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.